Hello, kamusta kayo? Magandang araw po. Ako po si Johnny the Bagger ulit, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin saglit, ito hong pinakamatalinong senador ng Pilipinas, wala hong iba kung hindi, si Senator Robin Padilla. No. So, kahapon, Monday, nag-file siya sa Senado ng panukalang batas. Ilang yan, no? Kung kailan nga ba naman nakapag-adjourn si Midie saka magpa-file ng panukalang batas. Ngayon, ganito ho yung ginawa niya. Ganito ho yung kanyang panukalang batas. Yung repatriation para kay dating Pangulong Duterte. No? Ibalik ng Pilipinas dito sa atin mismo iuwi para din daw ma-promote yung parang ma-uphold yung ating soberanya. Kasi nga paniniwala ng mga tanga, dahil po sa ICC nawala ang ating soberanya o nasira yung ganon. Sa bagay, ano nga naman ang aasahan natin sa pinakamatalinong senador ng Pilipinas, di ba? Alam niyo yung boto ni Robin Padilla nag-numero 1. Ito ho ay nagre-reflect kung ano ho ang level ng ating political maturity ng sambayan ng Pilipino. Yun talaga direktahan, di ba? Alam ng kamote, ibinoto pa, inendorso pa. Ha? Shoutout sa mga nag-endorso. Yung mga nag-endorso kay Robin, walang malasakit sa bayan. Pansariling personal na interest lang ang kanilang iniisip. Diba? Mga gago. So ngayon, eto. Hindi raw po tinanggap sa Senado yung kanyang panukalang batas. Alam nyo, kapag bobong gago, ipagmamalaki pa yan na ganyan po tayo, kahit po walang pasok, nagtatrabaho po tayo. Kaya nga po tayo, nagsasubmit ng panukalang batas. Willing nga po ako makipagdebate. And also, I've seen a video kay Freddy. Ang sabi ni Robin, video from SMNI, sabi niya, wag ho kayong maniniwala na sa mga naninira, sa mga nagsasabi na kaming mga artista, mga bobo. Alam niyo, hindi naman ho lahat ng artista bobo. Pero isa siya doon. yun nga yung problema eh. Di ba? Buti na nga lang ho si Ipe hindi nakapasok nung magtangka nung nakakaraang eleksyon nung May 12, 2025. Di ba? Pero milyones pa rin yung bumoto ron. Sabi ko nga sa inyo, yung mga ganyang botong nakukuha ng mga bobong artista, reflection yan ng taas ng antas ng kabubuhan ng mga Pilipinong botante. Tapos siya ring mga Pilipino, same people ang naghahangad ng kaunlaran, ng pagbabago sa ating bayan. Mantakin mo, maghahalalantang ang senador, tapos maghahanap ng resulta ng pag-unlad. Sabi naman ng isa, mainam daw na magtandem si Sara Saltic at saka etong si Robin Padilla. Sus Mariosep. No? Oh my God, I couldn't imagine. Tapos number 1 senator sa 2028, si Ipe. Tapos si Attorney Bundok, anak ng putya, naturingang abogado. Ayoko ng dugtungan, baka magdemanda eh. Artista. Di ba? Walang buhay ito. Hindi ba malang nila mabago ang masamang imahe ng pagiging artistang Pilipino pagdating sa usapin ng katalinuhan? Oh my God. And besides, isa hong malaking insulto, no? Balikan natin yung kay Robin Padilla. Isa hong malaking insulto ito sa mga senador. Diba? Na ang Senado, pinagdebatihan niya ng mahabang panahon and then later on, niratipikan nila BBM noong 2011 ang ICC. Tapos isang kamoteng Presidente Duterte lang yung nagkalas ng Pilipinas sa membership dito. Kasi iniimbestigahan siya ng ICC, 'di ba? Tinatakasan niya ang batas, no, dahil sa mga aminado niyang pagpapatay ng tao at personal na pag-amin din naman niya na pumapatay talaga siya at humahanap pa siya ng paraan para makapatay ng tao ron sa lugar nila sa Davao. Tapos ngayong naaresto dahil po may Interpol lang iya. Alam nyo, baka nga ho susunod nitong isulong ni Robin Padilla is urging the Philippine government
exit from Interpol membership. Dahil si Harry Roque aarestuhin, talagang panigurado, aarestuhin ito ng International Police dahil bago iti-turn over dito sa mga Pilipino, sa counterpart nila. So alam nyo, yan ang sinasabi ko sa inyo, kapag ano talaga, mag-artista man o hindi, kapag alam nyo yung bobo, huwag nyo hong iboboto. Diba? Paano kung nakaipon tayo ng 1 dosenang bobong mga senador sa Kongreso, ganun din. Tapos susunod na eleksyon, 1 dosena na namang mga ganyan ng kalidad. Ano lang takbo ng Pilipinas natin? Kahit anong talino ng presidente, maniwala kayo sa atin. Masisiraan ang ulo kung ako presidente, tapos ganyan ang level ng mga mambabatas ko. Ay nako, magre-resign na ako. Bakit? Wala rin namang malasakit ang mga Pilipino eh. Di ba? Hinalal ka dahil nagtitiwala sa galing mo. Tapos bibigyan ka ng mga mambabatas na magsasabatas ng iyong mga programa. Bibigyan ka ng mga tangang, mga hangal na mga mambabatas. Ay, tangina, di na. Kainyo na, Pilipinas. Di ba? If that is how you define public service, then, bahala na po kayo. Di ba? Because the equal opportunity clause sa Constitution natin, hindi naman po nangangahulugan ito na absolute na hindi ka na mamimili. Hindi po nakakapagpatalino. Linawin ko lang. Ulit-ulitin ko, hindi makakapagpatalino ng tao ang pagpasok mo sa Senado o pagpasok mo sa Kongreso o sa anumang posisyon sa politika. Hindi makakapagpatalino sa iyo yan. Ikaw mismo, dapat gawan mo ng paraan na matuto. Pag may natutunan ka, marami ka nang nalalaman, magiging kang matalino. Kasi, buhat dun sa iyong kaalaman, di ba, mapapaikot-ikot mo na yung sarili mo sa trabaho mo. Ganon, hindi yung eh nako. Diyos ko po. So maliwanag lang po talaga pagdating ng impeachment ni Sara. Alam niya. Malamang sa malamang ho, eto si Robin Padilla, isa ho ito sa haharang sa mga paglalatag ng mga ebidensya laban kay Sara. Rito pa lang kitang-kita na eh. Diba? Di pa nalilitis ng ICC sa Digong, ipapahiya na ang Pilipinas. Pilipinas ang nagpadala. Tapos Pilipinas din ang gusto niyong mangyari na mag-uwi. Naturalmente, hindi naman po yung hindi naman yan makakalusot din dyan sa Senado. Lalo naman din sa ating Pangulo. Diba? Alam mo, walang kwenta yung mga ganyang klaseng resolution na na parang isang namin na paninindigan na dapat ay ganito. Walang kwenta yun. It has no bearing. Nagpapakita lang po ito ng kabubuhan. Buti sana kung magre-reflect doon yung wisdom ng mga matatalino. Hindi Pagka nangibabaw po yung panukala ng isang bobo, wisdom tooth ng kabubuhan ang makikita doon ang magre-reflect. And that's going to be part of our history. Nakakahiya ang mga Pilipino sa ganyan. Tulad din na Robin Padilla. Grabe ho ang lala. Ay nako.